Ito naman mga ka-RSP ngayong Eyes, Ears, Nose and Throat Consciousness Week, binibigyang pansin natin ang kahalagahan ng kalusugan ng ating mata, tainga, ilong at lalamunan. Isa sa mga madalas makaligtaan pero mahalaga ay yung pag-aalaga po sa ating pagdinig. Correct. Makakapanayam po natin ngayon si Doc Franco Louis Abes, isang otorhinolaryngologist upang pag-usapan na kung paano mapapanatiling malusog ang ating tainga at maiiwasan ang mga karaniwang problema sa pandinig. Magandang umaga po, Doc Franco. Morning, Doc. Hello, magandang umaga po. Okay. Salamat po pag-anyaya sa talk po natin ngayong umaga. Good morning po sa ating mga viewers. Okay, Doc Franco, simula po muna tayo sa hearing loss o yung pagkawala ng pagdinig. Ano po ba yung kadalasang sanhi ng paghina ng ating pagdinig? Okay, ang kadalasan kasing nakikita namin, especially po sa mga nakakatanda, is yung ating age-related hearing loss o presbycusis na tinatawag natin. Ito po yung pagkawala ng pandinig habang tumatanda po tayo. Natural po ito na occurrence, So anybody above 40 years old, eventually po, mawawala yung hearing natin, humihina, tulad ng paghina ng ating mga mata. Minsan naman, ang naging cause rin po ng pagkahina ng pandinig is because of the noise exposure, matagal pong exposure sa noise, at paminsan, meron rin po mga acquired causes, yung mga nagkakaluga po, nagkakaroon ng maraming tutuli, na-cause rin po ng hearing loss. At doon naman po sa ating mga bata, predisposed po kasi sila magkaroon ng fluid sa tenga dahil po mas maliit yung kanilang mga mukha, At meron rin naman po ng mga pinapanganak paminsan na namamana po na hearing loss, Yun po usually yung nakikita natin. Doc, mayroon po mga klase ng hearing loss. Ano po ba ang kaibahan ng conductive hearing loss, sensor neutral hearing loss? Paano naman po ito maiiwasan? Okay, so pagka po sinabi natin conductive hearing loss, ito po yung loss of conduction ng sound sa ating mga tenga, Kasi po yung ating tenga is made out of the outer ear, the middle ear, and the inner ear, Kapag conductive hearing loss po, ang involved po dito yung ating outer ear and yung middle ear. Yung middle ear is the part of your ear na kasama po yung ating eardrum and then the middle ear. Yung inner ear po, yung tinatawag nating cochlea, yung pinaka-mikropono, Kapag involved again, ang external ear and middle ear, tulad sa may mga tutuli, may mga luga, yun po tinatawag nating conductive hearing loss. Kung meron po tayong hearing loss na nagbula doon. Ngayon, ang sensory neural hearing loss, kapag po humina yung ating inner ear mechanism o yung ating cochlea, yung pinaka-mikropono, yun po yung ang ating transducer nag-convert po ng mechanical signals to electrical energy at na-interpret na ating brains. Yun po, sensory neural hearing loss. Tulad po ito ng aking binanggit earlier, yung ating presbycusis or age-related hearing loss or noise-induced hearing loss naman po. Well, Doc Franco, paano po ba natin malalaman kung nagkakaroon na tayo ng problema sa pagdinig? Ano po mga senyales nito? Okay. Opo. So, very common po sa atin, especially ating elderly population, na medyo nahirapan po makarinig. Ang mga senyales nito is, minsan po, nahirapan po talaga sila sa communication, Hindi nila naiintindihan ang mga ating mga sentences, especially noisy environments, mas lalo na kapag hindi pantay ang hearing sa kaliwa at kanan, You will have difficulties po in sound localization. Di nyo alam saan nanggagaling yung mga tunog, tulad ng mga tunog ng ambulansya, Or paminsan, yung ating hearing noise, nasa palengke po tayo paminsan at may kausap at marami pong background noise. Tulad nga po ng sa palengke, sa supermarket, o kahit sa simbahan, marami pong reverberation na sounds. Nahirapan po ang brain natin i-process kapag hindi pantay ang ating hearing, Most of the time po, communication difficulties, and minsan po yung pag-ugong ng ating tenga, especially in the elderly, This could be a sign po na medyo humihina po ang ating pandinig, Be it for long term or short term, yung ating tinnitus o yung pag-ugong is a very common complaint among sa ating mga patients na mahina ang pandinig po.
Ayan. Doc, meron po bang posibleng epekto sa ating pandinig ang matagal na paggamit ng earphones o kaya yung malakas na ingay o tugtog? Opo. So anyway, yung atin po kasing mga tenga, no, nagre-receive po yan ng energy in the form of sound, no? So energy po, kapag pinasok po kasi natin yung ating mga earphones, especially these days, very popular sa ating mga kabataan. Lagi po naka-in-ears, no? Nakapasok po yung ating earphones or headphones, especially with modern music. Marami pong bass, malakas, no? So, in general, kapag po above 80 decibels, no, yung ating naririnig, mas mataas po yung ating predisposition for hearing loss. No? So kapag matagal, 80 decibels, and for 8 hours continuously naririnig, mas predisposed po kayo na magkaroon ng hearing loss. So yung 80 decibels, usually, yung mga tunog po yan, day to day, maririnig natin, kahit po yung hair dryer, no? Mga busina ng kotse, or even heavy traffic, no? That is above 80 decibels. So kapag tayo ay na-expose for more than 8 hours doon, mas mataas po yung predisposition natin for hearing loss. Kapag naman po ginagamit natin yung ating earphones, no? Ang general rule po talaga doon para po maiwasan natin ang hearing loss due to overuse using earphones or headphones, kailangan po yung energy or yung volume na ginagamit natin is less than 60% and less than 60 minutes at a time po ang paggamit natin. Alright, ayan po mga ka-RSP, sa wastong pag-aalaga po ng ating mga tainga ay maiwasan po natin na magkaroon ng problema sa pagdinig. Maraming salamat po Doc Franco Louie Abes sa pagsagot sa aming mga katanungang medikal. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po at magandang umaga sa inyo lahat.